ang makaduda, mga kababayan, dito sa mga nagsalita na mga senator judges, kung ano yung posisyon nila, na hindi pa mga kababayan na ilalatag yung ebidensya, wala pang trial, dismiss na. While Senator Aquilino Pimentel III also reportedly used a term likened to lukaret or crazy. Di sa pananaw, mga kababayan, madaling sabi ni Sara Duterte, maubusan niya yung mga senador kasi lahat bias. Ito po, panoorin natin. Give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers because it's been going back and forth. The people niya must be prepared for what would happen on June 21 or after the 10 days given the Vice President to answer the Senate summons. So ito yun, mga nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga tugang, mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas, Bicolano vlogger from Albay. Pag-usapan natin ngayon po yung joke time natin mga kababayan para hindi masyadong mabigat ang yung panonood dito sa ating vlog. So yung kwentong katatawanan, padala mga kababayan ni Anreb Ahmed. Baliktad yung pangalan niya sa Facebook account niya. Ang totoo niyang pangalan po, Brian Prado, taga Laguna. Yung mag-ina, nag-uusap po, tanong ng anak sa kanyang nanay. Sabi ng anak, ma, naniniwala po ba kayo sa kasabihang first love never dies? Sagot ng nanay, oo naman anak, kaya nga, sa tagal ko nang naghihintay, yung ama mong babaero, hanggang ngayon, buhay pa, lintik na yan. Buhay pa po. Babaero kasi. Hinihintay na lang na mamatay ng kanyang asawa. Joke man lang po mga kababayan. Yan ang patotoo na first love never dies. Matik na pa. 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos. Pag hindi, kasali ka pa rin sa grand draw natin December. 10,000 pesos na yung yung cash prize. Ito na siya. Marami na mga kababayan. O ngayon, yung mga gustong sumali po dito sa ating joke time portion, send lang po kayo sa aking messenger, Dante Maravillas. O kung hindi doon sa Dante Maravillas vlog, Facebook account natin. Page pala, Dante Maravillas vlog page. O ito yung latest statement, mga kababayan ni Sara Duterte, patungkol sa mga senator judges. Bigyan na niya sila ng benefit of the doubt. Yung mga kaalyado niya, mga kababayan, may judgment na. Paanong sasabihin niya na give them the benefit of the doubt? Wala nang duda. Ang makaduda, mga kababayan, dito sa mga nagsalita na mga senator judges, kung ano yung posisyon nila, na hindi pa mga kababayan na ilalatag yung ebidensya, wala pang trial, dismiss na. Paano bibigyan natin pa sila ng benefit of the doubt? Na wala nang duda. Sila mismo yung nag-confirm. Ang rason mga kababayan ni Sara Duterte dito sa kanyang sinasabi, iba kita niya si Risa Ontiveros sa si Coco Pimentel. Ganon din baga, sunanuro pa. Kaya nga ang sinusulong ni Risa Ontiveros at saka ni Coco Pimentel ay yung diretso na yung trial. Kasi malinaw yung statement ni Coco Pimentel. After trial niya, doon na niya tayo magdidesisyon whether to acquit or convict. Base sa mga ebidensya, ang problema ng mga senador, mga kababayan ni Sara Duterte, wala pang trial, may judgment na. Yun ang mali doon. But anyway, i-share ko muna sa inyo yung kwentong ito. Sabi dito sa report ng Philippine Star, should senator judges overtly expressing their biases in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte inhibit? There's no need according to the accused herself. Di niya kailangan na mag-inhibit. Nawala na talaga po ng kahihiyan. Yan ang pinauso ngayon ng mga public officials natin. Ang wala ng kahihiyan. Madaling sabi, mga walang iya. Nakakasuka yung pagiging mga walang iya.
Wala nang delikadesa mga kababayan. Yan sabi niya rito, maybe we should give the benefit of the doubt to all senators when it comes to their work as faithful senator judges, because if they would seek the disqualification, the inhibition of senators for being biased, then there would be many senators who should inhibit anya. As an example, sabi po ni Sara, the Vice President mentioned Senator Risa Ontiveros, who allegedly mentioned in a public speech that the Dutertes should be destroyed, while Senator Aquilino Pimentel III also reportedly used a term likened to lukaret or crazy. Di sa pananaw mga kababayan, madaling sabi ni Sara Duterte, maubusan niya yung mga senador kasi lahat bias. Bias din sa kanya itong si Risa Ontiveros saka si Coco Pimentel. Kaya nga si House Panel Prosecutor Lawrence Defensor po, hindi siya pumapabor doon sa mga suggestions tulad ng sinabi natin, itong si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy Marcos, ipa-inhibit. Sa kanya, ayaw niya, tuloy lang niya sila maging senator judge. Pero si Christian Monsod, mga kababayan, constitutionalist, gusto niya na mag-inhibit itong mga senator judges kasi masyado ng bias. Iba-iba yung pananaw. Ganon din yung ating pananaw sana. Pero may punto rin, mga kababayan, si Lawrence Defensor. O ito yung sabi last week mga kababayan. Solon rejects move to ask Robin Bato to inhibit in Duterte impeachment trial. Sabi dito, a member of the House of Representatives prosecution team rejected a proposal that Senators Robin Padilla and Bato should inhibit in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte after both drafted resolutions to junk the trial. Sabi po niya, para sa akin dapat hindi namin gawin yon. Hindi dapat gawin yon sa isang impeachment trial ng mga senator judges ay pinapa-inhibit dahil ang isang impeachment ay isang political process. Hindi ito judicial process. Sabi po ni Congressman Lawrence Defensor, member ng House Prosecution Team. Yan kasi si Robin Padilla matindi. Kahit sunugin mo anya ako dito, mangangamoy Rodrigo Duterte ako. Lantara na po na pangwawalang iya sa proseso. Sabi ni Defensor, ang hinihingi lang natin ay maging patas sa pagpresenta o pag-allow ng mga prosecution at defense team na ilatag ng husto. Sa bagay, tama. At tayo na lang po mga kababayan ang magbibigay din ng judgment dito sa mga senator judges kung sila mga kababayan hindi magiging patas sa kanilang pag-acquit or conviction ni Sara Duterte. Confident kasi mga kababayan yung prosecution panel na pag nabigyan sila ng pagkakataon na mailatag yung mga ebidensya, mahihirapan na i-acquit ng mga senator judges. Gaano man sila kakiling. Other than the hardliners, talagang mahirap nang baguhin ang kanilang posisyon. Tulad ni Amy Marcos, ni Robin Padilla, ni Bato, ni Bongo. Mga hardliners po. But the rest of the senators, baka maging si Marcoleta na kapartido nila, magbago po ang ihip ng hangin. Pag nailatag po ang napakalakas na ebidensya laban kay Sara Duterte, lalo na po yung tungkol sa kayamanan, yung pagbubukas, mga kababayan, ng bank accounts ng mga Duterte, mamaya, yon ang ibibigay ko sa inyong kwento. Dito muna tayo sa naging posisyon ni Sara na dapat bibigyan natin ng benefit of the doubt itong mga senator judges gaano man kabayas. At sabi din ng mga analyst, magkukulang niya yung numero ng mga senator judges kung mag-inhibit. And yung mga mag-inhibit, ang count niyan, pabor doon sa akusado o di panalo na tuloy yung acquittal. Di ba? Yung sabi ni Sara, kung gagamitin niya natin ito na base, many would have to inhibit. What we should do is to trust all of them that they will do what is true as senator judges. Ang problema kasi, Sara, ang totoo sa inyo, hindi man totoo. Iba yung pagkakilala ninyo sa totoo. Ang totoo sa inyo yung version ninyo ng kwento. What about yung version ng kwento ng prosecution panel na siyang nakakalkal ng mga kababalaghan, lalo na sa paggamit ng confidential funds? Di ba? Sa'yo, doon sa Article 1 ng impeachment case, yung no joke na pagbabanta ninyo, joke man lang pala. At sabi ninyo,
Hindi man na niya ako nagbanta. Sila man lang niya ang nagsabi na nagbanta ako. Imagine that, mga kababayan. Matapos na sabihin niya, bantaan niya na ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos tapos si Martin Romualdez. At may kinontrata na siya at no joke, after several days, sabihin ni Sara, wala man na niya. Yun ang katotohanan sa kanya. Puro baliktad, mga kababayan. So yan ang mahirap dito sa issue ng impeachment kay Sara Duterte. They have their own version of truth. So itong reaksyon niya, dahil sa sinabi ni Christian Monsod, a framer of the 1987 Constitution, urging senator judges who cannot show impartiality na mag-inhibit na lang sa impeachment trial. Although wala man siyang minensyon ng mga pangalan, pero alam na natin kung sino-sino sila. At going at Teachers Party List Representative Franz Castro believes that Senator Amy Marcos and Robin Hood Padilla should also recuse themselves from the impeachment trial after attending an Independence Day event in Malaysia with Duterte. Wala na pong kahiyan. Can you imagine? Tumatayo kang senator judge. Pagkatapos kasama ka ng akusado. Grabe po itong pangwawalang iya sa proseso po. First time ito na mangyari in our history na ganito ang uri ng ating mga senador. Kaya nga sabi ko, mas mabuti pa itong Senate po, i-abolish na. Infected na ng mga salot po sa lipunan. Infested ng mga walang iya, mga kababayan. Walang kahihiyan ng mga senador. Harap-harapan ang pag-display nila ng partiality. O ngayon, ito yung sabi ng mga abogado mula pa sa Davao. Nagpaabot sila ng warning. Davao lawyers warn Supreme Court petition to delay BP trial. Sabi ng mga Davao lawyers po, any petition to be filed at the Supreme Court questioning the Senate's remanding the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives niya will only delay the trial, which is just what people protecting her want. Yun na yan, labas niyan. Yan na niya yung resulta niyan pag mag-file ng petisyon sa Supreme Court. Madidelay na yun man talaga yung purpose ng kampo ng mga Duterte. I-delay hanggat makakita sila ng lusot na hindi na matuloy. Makakita sila ng botas na hindi na matuloy ang impeachment trial. Kasi ang kinatatakutan, sabi ng mga analyst, ni Sara Duterte, kaya yung kampo niya is moving heaven and hell. Na i-discarril yung impeachment trial sa tindi po ng sa lakas ng ebidensya na hawak ng prosecution. Napagalimbawa na ilatag sa impeachment trial kahit yung mga perceived allies, kakampi ni Sara, mahirapan po na i-acquit. Mapipilitan sila na i-convict. Kasi pag in-acquit nila si Sara Duterte sa lakas ng ebidensya, masisira mismo yung kanilang pangalan. Masisira yung kanilang politika. Kaya ang efforts ngayon, mga kababayan, ay para hindi matuloy. Dapat hindi matuloy ang impeachment trial. Kaya itong ginagawa ng kanyang mga kaalyadong senador. So parang tama itong analysis nitong mga abogado na nakabase mismo sa Davao. Sabi po ni Attorney Joel Mahinay, for me, it is a trap niya. Joel Mahinay, Vice Chair nitong Union of People's Lawyers in Mindanao or UPLM. Ito ang niyang kampo ni Sara would like the House to question the Senate's act in the Supreme Court. In fact, Sara's Davao lawyer already made a supplemental motion, si Atty. Torion, who filed a petition last week arguing that the 20th Congress cannot take up the impeachment case. May punto po si Atty. Mahinay. Yun na niya yung intensyon nila. Laygayin na lang, laygayin. I-drag yung kaso para ubusin yung panahon. Umabot sa 2028. Kung saan gustong kumandidato ni Sara kasi ang objective nila pag nanalo sila, babaliktad yung lahat. Yun, mga kababayan, ang objective ng kampo ng mga Duterte. So may punto. Ito, mga kababayan, si Atty. Mahinay. Yan ang sabi niya. They want to delay the proceedings to make people tired. And so they can settle the issue in 2028, sabi po ni Mahinay. Alluding to the Vice President's anticipated plan to run for president by the time. Yun ang pinag-usapan nila, mga kababayan, doon sa sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nag-announce nga si Robin Padilla, nandun si Amy Marcos. Sabi ni Robin Padilla, nag-volunteer na niya ako na maging campaign manager. So, parang ang gusto nila, tandem.
Duterte Marcos. Dati Marcos Duterte. Ngayon, Duterte Marcos. Inday Duterte, Sara Duterte, President, Vice President Amy Marcos. Kaya galit na galit sila kay Martin Romualdez kasi sa tingin nila, tatakbo si Martin Romualdez. At malamang yun ang i-endorse. Kaya hindi man nakakaano sa kanila si Martin Romualdez. Tinawag na tambaluslos. Inaway-away po. Talagang itinodo yung paninira po ng kampo ng Duterte. Yung mga DDS, walang bukang bibig po, siraan si Martin. Grabing insecurity doon sa ating speaker na sabi nga nila, iniinsulto, pinagtatawanan, nasa last slot ng ranking sa mga surveys. So, bakit ka ma-insecure? Bakit mo yung sisiraan ang hindi nga makapasok sa top 5 or top 3 man lang sa mga pangalan na potensyal na tumakbo sa 2028? Di ba po? Dapat ang tulad ni Martin hindi pinapansin. Di ba? Walang numero eh. Sabi nila. So sabi naman po ng abogadong si UPLM spokesperson Arvin Dexter Lopos sa kanyang presentation during the forum na may titulong Democracy on Trial, the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte na ginawa sa Ateneo de Davao University noong Sabado. It is better anya for the House to comply with the Senate's requirement and send the articles of impeachment and the certification back to 4 senators to proceed with the trial. In fact, yun na yung ginawa ng Congress. Nagpasa sila ng resolusyon. Sinertify nila yung impeachment case, articles of impeachment, na walang nilabag sa pag-transmit nila. Dumaan sa tamang proseso at mga requirements mula sa batas. Yes, sa tingin po ng mga abogado from Davao, they want to make it a legal issue niya before the Supreme Court because they want a delay because their position is not defensible, sabi po ni Mahinay. The article impeachment are very strong, so let's not wonder about the delaying scheme. Napakalakas ng kaso laban kay Sara Duterte. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagagawa ng kanyang kampo po at kanyang mga kaalyado sa Senado, hindi lang matuloy yung trial. Kung matuloy man, gusto nilang i-delay. I-drag nila yung kaso hanggang 2028. Yan ang naaamoy nitong mga abogado from Davao. Pag drinag nila mga kababayan, sabi ko nga po, may iba pang kaso si Sara. Plunder case as recommended by Quadcom last week. Tapos yung pagbabanta niya, grave threats and inciting to sedition na inimbestigahan na ng NBI at nasa DOJ na po ngayon. At siyempre po, yung pinakang malaki na baka hindi pa matapos ang impeachment trial po kasi gusto nilang i-delay, lumabas na rin po yung mula sa ICC warrant of arrest at i-deliver na sila si Bato, si Sara, si Bongo, i-deliver papuntang ICC. So hindi natin alam mga kababayan ang mga susunod na kabanata nitong mga kinakaharap na kaso ni Sara Duterte. Di ba? Basta si General Torre po, handang-handa, ready to implement the order. Di ba? Sabi naman po ni Atty. Lopos, I'd rather that they return the articles of impeachment to the Senate so that the trial can proceed. Questioning it before the Supreme Court will cause another delay but sending it back to the Senate will force the senators to act on it. Sabi naman po ni Atty. Romeo Cabarde Jr., Director ng Ateneo Public Interest and Legal Advocacy Apila, agreean niya ako dyan that while the Senate's act had no clear basis in the Constitution, he would be cautious about bringing the matter to the Supreme Court immediately. While it's crucial to challenge unconstitutional acts, timing and context matter. Yung Ateneo University of Davao po, kasama sila sa mga universities sa buong Pilipinas na napahayag ng posisyon na dapat sundin ng Senado ang constitutional mandate sa kanila na forthwith proceed. Kasama sila sa nagpalabas ng statement last week. So paliwanag po niya na ang anumang premature petition may delay the trial even further, which could be weaponized politically, and also allow those accused to invoke sub judice or judicial courtesy to stall accountability. It will put the Supreme Court in a very difficult position where it is asked to intervene in a co-equal branch internal proceedings
raising separation of powers concern, sabi po ni Cabarde. Kaya niya ngayon, ang magandang remedy is political and public pressure. Call out the remand for what it is, a constitutional deviation, and insist that the Senate fulfill its duty to try the case without delay. Magandang inapag-uusapan po ito, napag-isipang mabuti. Kasi siyempre, yung defense, sige din po ang isip nila kung paano hindi matuloy ang impeachment trial. Malamang hindi na yan makatulog po. Yun na lang ang usapan nila. Diba? So, importante yung pagpaplano. Kasi, siguradong aware din po yung defense kung gaano kabigat ang ebidensya na hawak ngayon ng prosecution laban sa kanilang kliyente na si Sara Duterte. Kaya ito yung ginagawa nila. Sabi ko nga mga kababayan, yung mga pagyayabang ni Sara na I want a bloodbath, hindi man yun totoo. Kasi kung totoo po, hindi sana ganito ang mga aksyon ng kanyang abogado at na kanyang mga kalyadong senador na binablock nilang matuloy ang impeachment trial. Di ba pa? So ito, nangangahulugan napakalakas ng kaso laban kay Sara Duterte. So sabi ni Cabarde, if however the Senate's refusal to proceed becomes prolonged or amounts to a de facto dismissal, then a carefully crafted legal challenge may be necessary to protect the constitutional order. O ito na yung controversial na bank account kasi. Ito ang malamang mga kababayan, dahilan kung bakit yung mga kaalyado ni Sara na senador pilit na hinaharang na matuloy yung trial. Itong controversial na bank account. According to Lopos, the most awaited part niya nitong trial in the articles of impeachment will be the item involving the Vice President's unexplained wealth and the funds involving the alleged 2.2 billion pesos Julia Vargas account sa Bank of the Philippine Islands or BPI. Paniwala niya, hawak na ngayon ng Congress yung Anti-Money Laundering Council documents because the articles of impeachment niya already outlined the amount in the joint bank accounts of Sara and her father, former President Rodrigo Duterte. Kaya very confident mga kababayan ang prosecution panel na mapipindaw nila si Sara Duterte. Kaya yung bloodbath statement ni Sara po, cover man lang po yon na gusto niyang ipahiwatig, confident siya na malulusutan niya ito. But kung confident siya, mga kababayan, totoong confident siya, di dapat iniharang ng kanyang mga abogado at kaalyado ang impeachment trial. Kasi kung mahina ang ebidensya laban sa kanya, di acquittal. Di ba? Malilinis yung kanyang pangalan. Lalo siya mga kababayan na lalakas bilang isang political leader at malamang manalo sa 2028 elections. Pero ang tanong, bakit hindi siya confident sa katotohanan na ma-acquit siya kahit napakarami niyang mga kaalyadong senador? Majority yata ng mga senador, kaalyado niya. Hindi siya confident na mangyari yung trial. Kaya inarang ng kanyang mga abogado, pati ng kanyang mga kaalyado, patunay na napakalakas ng ebidensya. At mahirapan yung kanyang mga kaalyadong senador i-acquit siya. Yan ang punto rito ni Atty. Lopos. Kaya sabi niya, why is this the most awaited part? Because it perks up our interest as to why every time the issue is raised in the past, it always generates a violent reaction from former President Digong, sabi po ni Atty. Lopos. Nang si dating Senador Antonio Trillanes anya, ni-raise itong issue. In a Quadra committee hearing, itong si former President Digong was about to throw the microphone to the guy. Pikon na pikon, alam natin, kasi live yun po. Ito po, panoorin natin. Give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. Sampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Order, please, order.
Yan mga kababayan ang sinasabi ni Atty. Lopez na pag nabanggitan niya yung tungkol sa kayamanan, nagiging violente siya, no? Gustong manapak at gustong ambalusin si Trillanes ng microphone sa Quadcom hearing. Patunay na ito yung pinakahihintay once na yung madiscuss mga kababayan sa trial, yung tungkol sa unexplained wealth ng mga Duterte. So sabi po ni Atty. Lopez, during the time anya, when the former president and his daughter sat as mayor of Davao City, the 2.2 billion pesos account was never reflected sa kanilang SALN. Kaya sabi niya, the people anya must be prepared for what would happen on June 21 or after the 10 days given the vice president to answer the Senate summons. So ito yon mga kababayan ang kaabang-abang. O ngayon, ito yung tungkol sa sabi, may railroading kasi sa fourth impeachment complaint pinail ng House against the Vice President. Ito yung latest mga kababayan. Wala niyang railroading based sa naging desisyon ng Office of the Solicitor General. So sabi dito, in a 62-page comment on a petition filed at the Supreme Court by Mindanaoan lawyers and groups questioning Duterte's impeachment, denied accusations of railroading the fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. The OSG comment signed by former Solicitor General Medardo Guevara was filed on March 27 but made public by the High Tribunal noong June 13 pa lang. Matatandaan na noong February 18, yung mga abogado from Mindanao, mga supporters ni Duterte, sina Atty. Torion and Martin Delgra, petitioned the Supreme Court to stop the Senate from proceeding with the impeachment trial, arguing that it was based on a defective impeachment complaint. And in fact, mga kababayan, yun din ang punto ng dalawang senator judge, si Robin Padilla saka ni Bato na mismong nagmosyon na nag-aktong defense lawyer na defective daw, kaya dapat ibalik sa Congress. So in answering these allegations, the OSG said the petitioner's argument only showed they lack proper understanding of the impeachment process outlined under Section 3, Article 11 of the 1987 Constitution. Paliwanag ng OSG, Office of the Solicitor General, that there are three modes by which an impeachment complaint may be filed before the lower chamber: by a verified complaint by any member of the House, by a verified complaint filed by any citizen upon a resolution of endorsement by any member of the House, or by a verified complaint or resolution filed by at least a third of all the House members. Yung pangatlong mode from which the Duterte was impeached for alleged culpable violation of the Constitution, bribery, graft in corruption, betrayal of public trust, and other crimes, is a more straightforward method where committee proceedings are dispensed with, sabi po ng OSG. So sabi po ng OSG, they also asserted that the House handling of the first three complaints was regular and valid, contrary to the petitioner's claim of railroading. So ultimately, the Office of the Solicitor General said the fourth complaint is separate and independent from the other three, and the court cannot invalidate the complaint nor the proceedings which emanated from it. Walang railroading tulad ng paniwala po o argumento ng mga petitioners ni Torion at saka ni Atty. Delgra sa kanyang sa kanilang petition sa Supreme Court. So ito yung iniintay natin ng mga developments mga kababayan, kasi wala pang nilalabas na desisyon yung Supreme Court sa mga petition na to na final ng mga abogado ni Sara Duterte, na ang objective po i-delay yung impeachment trial. Kaya yun ang advice ng mga abogado mula sa Mindanao, mula sa Davao. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.